Nagsimula ang pelikula sa pagpapakita ng isang banal na lokasyon sa kaharian ng langit na kilala bilang Astrolabe of Faith, o tinatawag rin bilang Wheel of Destiny. Ang wheel na ito ang pinagmumulan ng tadhana para sa lahat ng nabubuhay na nilalang sa langit at sa lupa. Ang goddess na nagngangalang Waji, na nagmula sa Sky Kingdom, ay nagplano na i-enhance ang layer ng kalangitan sa pamamagitan ng paglalagay ng piraso ng katawan ng isang higanteng halimaw. Gayunpaman, ang halimaw ay ayaw na tanggapin ang kapalaran na ito, at sino mang sumalungat sa kaharian ng langit ay itinuturing na isang demonyo. Dahil dito, sinira ni Waji ang higante, na naging sanhi ng pagbagsak ng mga bahagi ng katawan nito sa lupa at naging isang bundok. Ang mga piraso ng katawan ng halimaw ay nag-transform din sa isang demonyong unggoy. Isang araw, nahanap ng Wheel of Destiny ang bundok, at nagpasya si Waji na sirain ito. Ang aksyong ito ay nagpagalit sa demonyong unggoy, na nangakong maghihiganti laban sa langit. Makalipas ang 300 taon, ang mga Diyos ay nagtatag ng isang Celestial Academy na may layuning tukuyin ang mga karapat-dapat na individual na maging immortal na nilalang. Kabilang sa mga kandidato ay ang anak na babae ni Waji, ang Diyosang si Azi, na tila hindi excited at walang pakialam sa proseso ng pagpili. Nang magsisimula na ang seremonya, nasulyapan niya ang isang malaunggoy na demonyo na kilala bilang si Sun Wukong. Sa halip na dumalo sa seremonya, ninakaw niya ang pagkain mula sa kusina, na naging dahilan upang hindi matanggap ng kapitan ng mga gwardya ang kanyang pagkain. Naghinala si Azi sa kanyang mga galaw at maingat na sinundan siya. Samantala, isang mataas na opisyal ng militar sa Celestial Kingdom, si Zhu Ling, ang dumalo sa isang piging kasama ng iba pang mga opisyal. Sa seremonya, nakita ni Zhu Ling ang isang alipin na may dalang paborito niyang prutas at inutos na dalhin ito sa kanya. Nang tumanggi ang alipin, sapilitang sinunggaban ni Zhu Ling ang alipin at nagpasyang turuan siya ng leksyon sa pamamagitan ng paghampas sa kanya. Nang malapit nang hampasin ni Zhu Ling ang katulong, isang lalaking nagngangalang Julian, isang kalahok sa Celestial Academy, ang namagitan upang protektahan ang katulong sa pamamagitan ng paghuli sa patpat ng kapitan. Lalo lamang itong nagpagalit sa opisyal, at ihinagis niya si Julian sa buong silid. Bilang tugon, naghatid si Azi ng isang malakas na sipa sa likod ni Zhu Ling, na naging dahilan upang mapahiya siya. Dahil sa kahihiyan, nagalit si Zhu Ling at pinatawag ang mga gwardya upang saktan ang babae, ngunit mabilis silang pinatalsik ni Wukong, na hinawakan ng kapitan at sinipa siya sa mga mesa. Maraming mga gwardya ang dumating sa silid at pinalibutan si Wukong, ngunit tinawag niya ang kanyang sandata mula sa kanyang tenga, na naging isang tungkod na gawa sa lava. Ang mga sundalong ito ay sumugod sa lalaki, ngunit nagpalabas siya ng apoy mula sa kanyang sandata, na nagdulot ng malaking pagsabog na nagpatalsik sa mga kaaway. Gaya ng dati, ipinagmayabang ni Wukong ang kanyang kapangyarihan, para lang mapagalitan ni Azi dahil sa pagnanakaw niya ng mga prutas. Kasunod ng kaguluhan, si General Waji ng Celestial Army ay naabisuhan tungkol sa insidente sa seremonya, at ipinadala ang kanyang kanang kamay na si Chen upang ayusin ang sitwasyon. Tumingin si Wukong sa mga sundalong nakahiga sa sahig at ngumisi sa kasiyahan, ngunit mabilis niyang naramdaman ang paparating na panganib habang lumilipad si Chen upang atakihin siya gamit ang maraming punyal. Nagawang pigilan ni Wukong ang mga pag-atake, ngunit ang napakaraming blade ay nagpahirap para sa kanya na makapagland ng direktang hit. Ang Blade Master ay nagpadala ng maraming dagger patungo kay Wukong, na naging isang higanteng buhawi. Matapos ma-corner at wala ng daan para makawala, ipinukpok ni Wukong ang staff sa sahig at nagsimula itong lumaki hanggang sa tumama ito sa kisame. Sinipa niya ang napakalaking sandata habang patungo ito kay Chen, na bumukas sa mga nagliliparang blade. Naiwasan ni Chen ang pag-atake, ngunit hinawakan ni Wukong ang staff at ihinampas ito sa kanya, dahilan para mapilitan ang Blade Master na tumalon sa hangin. Sinabihan sila ni Azi na huminto, ngunit hindi na nagawang bawiin ni Wukong ang kanyang pag-atake, na patungo na sa kanya. Tumama ang sandata sa babae, ngunit tila napigilan niya ito gamit lang ang isang daliri. Kalaunan, nabunyag na ang tapat na bodyguard ni Azi na si Erlang Shen, ay tumulong sa kanya. Ipinakita ng lalaki ang kanyang kanang braso na nagtataglay ng maladyos na kapangyarihan, at sinuntok ang staff patungo kay Wukong, na nagpaatras sa sandata habang lumilipad ito pabalik. Pinaliit ni Wukong ang staff at tumalon sa hangin, nagpaplanong talunin ang kanyang kalaban sa pamamagitan ng isang final attack, ngunit sumugod lang si Erlang patungo sa lalaki at naghatid ng isang mapangwasak na suntok, na naghatid kay Wukong sa dingding,
at nagpatumba sa kanya sa proseso. Ang mga gwardya ay nagawang mahuli si Wukong at ikinulong siya sa selda, habang ang headmaster naman ay patuloy na humihingi ng tawad kay General Waji para sa insidente. Dumating din si Azzy doon, at nagreklamo kung bakit nakakulong pa rin ang kanyang kaibigan na si Erlang kasama si Wukong, ngayong ang ginawa lang niya ay ipinagtanggol siya. Ipinaliwanag ni Waji na hindi sinunod ni Erlang ang kanyang utos sa pamamagitan ng pakikipaglaban, ngayong si Chen lang ang inutusan niyang lumutas sa sitwasyon. Nakonsensya si Azzy sa papel na ginampanan niya sa insidente at iminungkahi na pati siya ay parusahan. Sa isang sandali ng kabaitan, nag-alok si Azzy ng isang talisman sa kanyang ina bilang regalo. Nang makita ang talisman, naalala ni Chen ang kanyang kasintahan, ang Diyosang si Ayu. Sa parehong oras na yun, ang dalawang lalaki ay ikinulong sa parehong bilangguan, at si Wukong ay nagreklamo tungkol sa kanilang hindi patas na laban dahil ito ay dalawa laban sa isa. Hiniling niyang labanan muli si Erlang, ngunit nang tumanggi ang lalaki, sinimulang insultuhin ni Wukong ang ina ni Erlang, na pinarusahan ng general dahil sa pagmamahal sa isang mortal. Ikinagalit ito ni Erlang, ngunit bago pa sila muling maglaban, dumating si Waji sa bilangguan kasama si Chen. Kinalagan niya si Erlang at sinabihan itong hintayin siya sa konseho, habang si Wukong naman ay patuloy na nagrereklamo dahil ang karibal niya lang ang pinalaya. Gayunpaman, nagbago ang kanyang pag-uugali nang iharap sa kanya ng Diyosa ang isang gintong korona. Lingid sa kaalaman niya, ang korona ay isa lang kasangkapan para sa pagkontrol sa kanya, at sa tuwing gagawa ng spell ang Diyosa, si Wukong ay dadanas ng matinding sakit. Nang masaksihan ang pagdurusa ni Wukong, naawa si Azzy sa kanya at nagpas siyang gawin ang bagay sa sarili niyang mga kamay. Nagboluntaryo siya na lang ang magpaparusa kay Wukong para umalis na ang kanyang ina. Bilang tugon, binigyan ng Diyosa ang kanyang anak ng Golden Scepter bilang paraan ng pagpaparusa kay Wukong. Nang unti-unti nang nagkakamalay si Wukong, naalala niya ang isang matingkad na panaginip ng kanyang nakaraan, kung saan iniligtas siya ng isang matandang lalaki noong siya ay unggoy pa. Ang matandang ito ay nag-transform sa kanya bilang isang tao at sinelyuhan ng kanyang kapangyarihan, na nangangahulugan na ang lakas na ginagamit ni Wukong hanggang ngayon ay bahagi lamang ng kanyang tunay na potensyal. Kasabay nito, pinagsabihan ni Waji si Erlang tungkol sa hindi niya pagpayag na alisin ang kanyang emosyon, na pumipigil sa kanya na buksan ang kanyang third eye, na magbibigay sana sa kanya ng napakalakas na kapangyarihan. Sinabi niya sa kanya na kalimutan na ang tungkol sa kanyang ina at kay Azzy, upang siya ay maging isang tunay na Diyos. Habang patuloy na inaasikaso ni Waji ang mga nakaraang kaguluhan, naawa si Azzy kay Wukong at lihim siyang inalagaan. Ginupit niya ang kanyang mahabang buhok, na labis na ikinagalit ng lalaki, at pagkatapos ay hiniling sa kanya na maging kanyang alipin upang makalaya siya sa kaparusahan. Bagamat noong una ay tumanggi siya, sa huli ay pumayag na si Wukong dahil kayang kontrolin ni Azzy ang Golden Crown na nagdudulot sa kanya ng matinding sakit. Gayunpaman, naiinis siya sa pagtrato sa kanya na parang isang hayop at kinumprunta si Azzy, ngunit sa huli ay nagkatitigan lang sila, na iniwan ng dalawa sa isang awkward na sitwasyon. Matapos siyang palayain, tumingin si Wukong sa Celestial Kingdom mula sa malayo, at naalala ang kanyang sama ng loob sa Wheel of Fate at sa Diyosang si Waji. Nang sumunod na araw, namasyal si Wukong at ang iba pa sa Celestial Kingdom, at ito ay isang nakamamanghang karanasan para sa kanila. Tinawid nila ang tulay na naghihiwalay sa kaharian mula sa mga mortal, na iginiit ng lalaki na mag-aalis ng kanilang kapangyarihan kapag nahulog sila dito. Pagpasok nila sa Wheel of Destiny, ninakaw ni Wukong ang mga susi ng silid at inilagay ito sa bag ni Julian. Sinimulan ni General Waji ang pagtuturo sa madla tungkol sa kasaysayan ng langit, at sinadyang magsalita tungkol sa pagkalipol ng Flower Mountain upang subukan ang tunay na layunin ni Wukong sa pagpunta niya rito. Galit na galit si Wukong nang marinig ang walang habag na pananalita ng babae, ngunit bago pa siya makakilos, pinuto ni Azzy ang kanyang ina at hayagang hindi sumang-ayon sa kanyang mga sinasabi. Iginiit niya na ang langit ay dapat na kumakatawan sa katarungan, at nagtanong kung paano ang pagsira sa tahanan ng isang tao ay maaaring kumatawan sa gayong ideal. Sinabi ng general na lahat ng ginagawa nila ay ayon sa Wheel of Destiny, na siyang sukdulang hustisya. Matapos ang sadyang paggalit kay Wukong, kinumpirma ni Waji na ang demonyong umatake sa langit noon ay nabubuhay pa rin sa loob ni Wukong, at inutusan si Chen na kunin ang Heartstone sa pamamagitan ng pagpatay sa kanya.
Determinadong makalapit sa Wheel of Destiny, nilinlang ni Wukong si Julian na pumasok sa kusina, na nagbigay ng pagkakataon sa kanya na makuha ang susi. Pagkatapos ay pumunta siya sa tulay ng tadhana, nagpaplanong sirain ang Astrolab upang palayain ang lahat ng mortal mula sa kanilang itinakdang kapalaran, ngunit pinigilan siya ni Erlang mula sa kanyang pag-atake, at binalaan siya tungkol sa paglabag sa batas. Inilabas ng lalaki ang kanyang espada at sumugod sa demonyong unggoy, sinaksak ang tungkod at pinatigas ang mga elemento ng apoy nito. Ang kanilang laban ay nagsimulang sumira sa mismong tulay, na nagdulot ng isang bagyo. Narealize ni Azzy na merong mali nang makita niyang walang malay si Julian sa kusina at nawawala ang mga susi. Samantala, sumali na rin si Chen sa pakikipaglaban kay Wukong ayon sa utos ng general, at sinimulan ng dalawa ang pag-atake sa demonyo, na kalaunan ay tumalo sa Monkey Demon salamat sa kanilang pinagsamang pagsisikap. Ilang sandali pa, dumating si Azzy sa tulay kasama si Julian at sinubukan silang pahintuin, ngunit hinampas ni Wukong ang sahig at pinalaki ang kanyang staff pagkatapos ma-corner, na tuluyang sumira sa buong istruktura. Dahil dito, ang grupo ay bumagsak mula sa langit sa tabi ng higanteng sandata, at bumagsak sa lupain ng mga mortal. Nakaligtas ang grupo sa pagbagsak at kinwestiyon ng kanilang lokasyon, ngunit na-realize ni Chen na nakarating sila sa dating Flower Mountain. Ang tatlong lalaki ay patuloy na nakipaglaban sa isa't isa, ngunit sa lalong madaling panahon ay na-realize nilang nawala ang kanilang kapangyarihan pagkatapos na mahulog sa Bridge of Destiny. Samantala, napansin ni Azzy at Julian ang isang grupo ng mga taga-nayon na nagkukumpulan at papalapit sa lugar. Mabilis na lumapit si Azzy upang magpakilala sa kanila, at mabilis na na-realize na ang mga taga-nayon ay naniniwala na anumang lumabas mula sa langit ay isang demonyo. Gayunpaman, ipinaliwanag ni Azzy na hindi sila mga demonyo kundi mga simpleng manlalakbay na nasangkot lang sa isang labanan. Nang sinubukan ni Azzy at Julian na pakalmahin ang mga taga-nayon, napansin nila ang isang papalapit na madilim na ulap. Nagpanik ang mga taga-nayon, sa paniniwalang bumalik ang sumpa na matagal nang nagpapahirap sa kanilang nayon. Nagmamadali silang pumasok sa kanilang mga tahanan at isinara ang mga pinto, ngunit naiwan sa labas ang isang maliit at umiiyak na bata. Sinimulang kunin ng halimaw na ulap ang mga tao habang ninanakaw nito ang tubig mula sa lupa. Nang kukunin na sana ng ulap na demonyo ang bata, isang magandang babae ang lumitaw at pinagtanggol siya. Sa pagkabigla ng lahat, ang babae ay si Ayu, ang kasintahan ni Chen na pinalayas mula sa Celestial Kingdom at naninirahan sa mundo ng mga tao mula noon. Habang pinoprotektahan ni Ayu ang bata, dumating si Chen at nakipagsanib puwersa sa kanya upang itaboy ang demonyong ulap. Sa huli, gamit ang kanilang pinagsamang pagsisikap, nagawa nilang talunin ang demonyo at iligtas ang bata. Matapos matagumpay na mailigtas si Ayu at ang maliit na bata, sa kasamaang palad ay sinipsip naman ng halimaw si Chen. Nang makita ito, inatake ni Azzy ang ulap gamit ang isang ice arrow na naimbento ni Julian, na nagpatigas sa halimaw at pinilit itong umatras. Nang sumunod na araw, sa wakas ay nagkamalay na si Chen, at nakita ang sarili na inaalagaan ni Ayu. Gayunpaman, tila wala siyang maalala sa kanilang nakaraang relasyon, na naging dahilan para hindi maging komportable ang dalawa. Ibinunyag ni Ayu na siya ay may amnesia, at wala nang maalala mula nang pinalayas siya sa Celestial Kingdom. Sa ibang lugar, nagulat si Wukong at Erlang nang makita nilang nakagapos sila, at mabilis na napagtanto na si Azzy ang nagtali sa kanila para hindi sila mag-away. Ipinaliwanag ni Azzy na gusto niyang humingi ng tulong sa kanila para talunin ang Cloud Demon, na matagal nang nagdudulot ng matinding tagtuyot sa lugar. Tumanggi ang dalawa noong una, ngunit pagkatapos makita ang mga paghihirap na dinaranas ng mga taga-nayon, sa huli ay nagpasya silang hulihin ang demonyong ulap at iligtas ang mga tao ng magkakasama. Plano nilang linlangin ang halimaw at makuha ito sa pamamagitan ng pagpapakita ng paglubog ng araw, at pahinain ito sa pamamagitan ng pag-atake gamit ang mga ice bomb mula sa isang malaking kanyon. Inilagay ng mga tao ang lahat ng pulang tela na meron sila sa isang pattern, at sa lalong madaling panahon ay nagsimulang mangitim ang langit nang lumitaw ang demonyo sa ibabaw ng nayon. Nagsimula silang mag-shoot ng mga ice arrow sa kalangitan, ngunit nagawa lamang nitong inisin ang halimaw habang pansamantala itong umatras. Kinuha ni Chen ang apoy at itinapon ito sa ilalim ng mga pulang tela, na lumikha ng ilusyon ng paglubog ng araw, na nag-trigger sa halimaw upang ipakita ang kanyang tunay na anyo. Lumapit ang demonyo, at sinamantala ni Wukong ang pagkakataong ito para kargahan ang armas at direktang nagpaputok sa mukha ng demonyo.
Mabilis na nag-freeze ang halimaw at bumagsak patungo sa lungsod, kung saan nakuha ito ni Chen sa pamamagitan ng pag-trap nito sa loob ng isang hawla. Hindi nagtagal, bumukas ang langit at bumuhos ang malakas na ulan sa bundok. Masayang pinanood ng mga residente habang pinupuno ng ulan ang dati nilang tuyong mga balon at muling pinupunan ang kanilang mga tuyong pananim. Kinagabihan, nagpasalamat ang lahat sa mga Diyos na tumulong sa kanila, ngunit medyo dismayado pa rin si Chen na hindi siya naaalala ni Ayu. Nagtipon ang mga taga-nayon habang ipinagdiriwang nila ang tagumpay laban sa demonyo, ngunit nakaramdam si Julian na merong mali, habang nagsisimulang mabuo ang mga ice particles sa hangin. Ilang sandali pa, napansin niya ang isang misteryosong figura, na lumitaw sa harap ng mga tao na may madilim na aura na nakapalibot sa kanyang katawan. Agad na narealize ni Julian ang panganib at sinubukang mga tuwiran sa sundalo, sa pag-asang maiwasan ang isang marahas na kumprontasyon. Sa kasamaang palad, ayaw makinig ng mandirigma at sa halip ay inatake ng malakas si Julian, habang ang mga tao ay nagpanik at tumakbo para magtago. Sinundan ng lalaki ang mga taga-nayon sa loob at nagsimulang lumikha ng mga sandatang yelo mula sa hangin, na pinakawalan niya sa mga tao. Dumating ang mas maraming celestial warrior sa harap ni Chen habang sinusubukan niyang tumakas, ngunit nasaksak siya ng maraming tipak ng yelo sa kanyang katawan. Napansin ni Wukong na merong mali sa hangin at tumakbo patungo sa sentro ng bayan, ngunit pagdating nila sa loob, nakita nilang patay na ang lahat ng mga tao. Dumating din si Erlang, na nabigla sa nangyari. Tiningnan nila si Julian na halos nag-aagaw buhay na, at bago mamatay, humingi siya ng tawad dahil hindi niya nailigtas ang mga taga-nayon. Maraming mga celestial warrior ang dumating sa labas ng gusali, at sa sobrang galit, sinugod sila ni Wukong upang ipaghiganti ang kanyang mga kaibigan. Pinaputukan ng mga lalaki ang demonyong unggoy habang siya ay tinatamaan ng maraming bala ng yelo, at kalaunan ay bumagsak na siya sa lupa. Samantala, sinubukan ni Azi na tulungan si Wukong, ngunit nahuli siya at ikinulong sa loob ng isang hawla. Habang nanghihina si Wukong, lumitaw si General Waji at sinabi sa kanila na walang silbi ang kanilang mga pagsisikap sa harap ng tadhana, dahil matagal nang nagpasya ang Will of Destiny na ang mga tao ay nakatadhanang mamatay. Sumigaw si Wukong sa galit, ngunit pinatumba siya ng general gamit ang isang malakas na pag-atake. Pagkatapos ng kaganapan, si Azi ay pinarusahan ng kanyang ina dahil sa kanyang mga aksyon sa pagtulong kay Wukong at pagsuway sa utos ng kanyang ina. Si Erlang, na palaging tapat kay Waji, ay bumisita kay Azi at tila hindi siya nasaktan. Ipinahayag niya sa kanya na nakakulong din si Wukong, ngunit mas pinili niyang tiisin ang sakit kaysa tanggapin ang kamatayan. Nagulat si Azi sa balita at nakiusap kay Erlang na payagan siyang makita si Wukong. Nag-alinlangan si Erlang ngunit kalaunan ay nagpaubaya din siya, at binalaan niya si Azi na itago ang kanyang tunay na nararamdaman. Hinimok niya siya na magkunwaring galit kay Wukong, sa paniniwalang ito ay magpapagaan sa pagdurusa ng unggoy at hahayaan siyang mamatay ng mapayapa. Si Azi, na nadurog ang puso ngunit determinadong sundin ang payo ni Erlang, ay pumunta sa selda ni Wukong. Nagpakita siya ng galit at pait sa kanya, umaasang hindi mahahalata ni Wukong na umaarte lang siya. Lumapit siya sa kanya at nakita si Wukong na sobrang nanghihina, namimilipit sa sakit at nanginginig. Nahirapan siyang panatilihin ang kanyang pag-arte ngunit sa huli ay nagawa niyang makapaghatid ng nakakakumbinsing mga linya. Si Wukong, sa pag-aakalang talagang kinasusuklaman siya ni Azi, ay pumikit at naghanda na para sa kanyang kamatayan, hanggang sa unti-unting naging abo ang kanyang katawan. Kahit na nagdadalamhati, nanatiling determinado si Azi na ipagpatuloy ang misyon ni Wukong na sirain ang Will of Destiny, habang ibinabagsak niya ang scarf sa Flower Mountain kung saan dumapo ito sa loob ng sinirang nayon. Sa kabilang banda, dinala ni Erlang ang Heartstone kay General Waji, at pagkatapos na iwanan ang lahat ng emosyon, binuksan na niya ang ikatlong mata sa kanyang noo at tumanggap ng napakalaking kapangyarihan. Habang binabantayan ni Waji si Erlang, kinuha ng matandang lalaki ang scarf na nahulog mula sa langit, at nakipag-usap sa demonyong unggoy sa purgatorio. Iniisip ni Wukong na nawala sa kanya ang lahat, ngunit hindi sumang-ayon ang matanda. Bagamat nawala na kay Wukong ang Heartstone, pinayagan din siya nitong iwanan ang kanyang mortal na katawan. Ngayon, pwede na siyang magpasya kung gusto niyang tanggapin ang tadhana, o labanan ito ng buo niyang puso. Nang may nag-aalab na galit, sinimulang buhatin ni Wukong ang higanteng tungkod na sumisimbolo sa kanyang kapangyarihan, at muling binuhay ang apoy nito. Binasag ng napakalaking sandata ang lupa at tumaas sa himpapawid, habang gumuguho ang mga gusali sa paligid nito.
Ang demonyong unggoy ay lumabas mula sa mga alikabok at nag-transform sa kanyang tunay na anyo. Pinakawalan niya ang demonyong ulap na nahuli at lumipad ito patungo sa kanya, na dinala ang Demon Monkey sa himpapawid habang umaakyat sila patungo sa Celestial Kingdom. Nang nakarating si Wukong sa labas ng kaharian, tiningnan niya ang mga bathala. Sumugod siya sa gusali, na nagdulot ng malaking pagsabog na pumatay sa lahat ng mga gwardya at nagpatalsik sa kapitan sa sahig. Ipinahayag ni Wukong ang kanyang sarili na katumbas ng langit, at direktang tumitig sa mga Celestial Warrior. Sun Wukong. Inihagis ng demonyo ang tungkod sa mga sundalo at sinimulang salakayin sila na parang isang mabangis na hayop, habang ipinaghihiganti niya ang mga taong pinatay nila sa nayon. Kasabay nito, bumukas na ang ikatlong mata ni Erlang, at si Goddess Waji ay nanood ng may kasiyahan. Gayunpaman, tumanggi si Azzy na tanggapin ang paniniil, at inatake ang Wheel of Destiny, upang subukang sirain ito ng tuluyan. Sa kabilang banda, dumating si Chen sa tabi ni Wukong pagkatapos makaligtas sa mga pag-atake, at sinimulan nilang talunin ng hukbo gamit ang kanilang pinagsamang pagsisikap. Samantala, pinigilan ni Waji ang kanyang anak mula sa pagsabotahe sa makina sa pamamagitan ng paghawak sa kanyang leeg. Nang hindi nagpapakita ng awa, hinampas niya siya sa dibdib, na tumulak sa kanya sa hangin ng may matinding puwersa. Nang tila wala ng pag-asa, si Wukong ay nagmamadaling pumasok sa silid at kinuha ang babae, habang si Chen naman ay naghanda upang labanan ng general hanggang sa kamatayan. Naghagis siya ng maraming punyal sa kalaban, ngunit madali itong hinarangan ni Waji gamit ang mga metal na ginamit niya bilang shield. Pagkatapos ay itinapon ng general ang blade ng lalaki pabalik sa kanya at itinulak siya patungo sa dingding, na ginawa siyang alikabok habang naglalaho siya sa mundong ito. Nakita ni Wukong si Azzy na sugatan at sinubukang alawin siya, ngunit sinabi niya lang sa kanya na huwag malungkot, at idinagdag na ang hinihiling lang niya ay magkaroon sila ng mas maraming oras na magkasama. Nagbahagi ang dalawa ng huling halik at nagsimula ng maglaho si Azzy, habang dahan-dahan siyang inihihiga ni Wukong sa sahig. Habang umiiyak, kinuha ng Demon Monkey ang korona ni Azzy at binalot ito sa kanyang sandata. Naglakad siya patungo kay General Waji at planong ipaghiganti ang lahat ng mga taong pinatay niya. Ang babae ay gumawa ng isang metal na pader sa paligid ng kanyang sarili, ngunit galit na galit itong hinampas ni Wukong ng paulit-ulit hanggang sa nagawa niyang malampasan ang kanyang mahika. Dahil dito, napilitan ng general na i-teleport sila sa labas at sinimulang atakihin si Wukong gamit ang maraming blades na kanyang nilikha, ngunit madali itong na-deflect ng demonyo at pinagpira-piraso ang mga ito. Sa sandaling yun, biglang napansin ni Wukong na dumating si Erlang at nagawa siyang mapatalsik sa ginawa niyang pag-atake. Ang lalaki ngayon ay wala nang nararamdamang emosyon at piniling talikuran ang mga alaala ng kanyang mga kaibigan. Nagpatawag siya ng isang dambuhalang sandatang yelo, na tumama kay Wukong at nagpatalsik sa kanya sa mga bundok at bumagsak sa mga bato. Gumanti ang Monkey Demon sa pamamagitan ng paglulunsad ng kanyang sandata, ngunit nagawa itong pigilan ni Erlang at tinunaw ang staff hanggang sa masaksak niya si Wukong sa tiyan. Itinapon ng unggoy ang kanilang mga sandata at pinagsusuntok ng dalawa ang isa't isa ng buong lakas, na nagdulot ng malaking pagsabog na bumalot sa buong lugar. Nang tumila na ang alikabok, naglakad si General Hua patungo kay Erlang ngunit napansin niya na merong mali. Nagsimula nang maalala ni Erlang ang kanyang mga alaala, matapos atakihin si Wukong at maramdaman ang presensya ni Azzy sa puso ng demonyo. Umiyak siya nang ma-realize ang pagkamatay ng kanyang kaibigan at binuksan ang kanyang mga mata. Tumanggi si Erlang na bitawan ang mga alaala ni Azzy at ituring bilang isang puppet ni General Waji. Nang makitang ipinagkanulo ni Erlang ang kanyang kalooban, nagpasya si General Waji na talunin silang dalawa sa pamamagitan ng pag-transform sa isang napakalaking demonyo gamit ang mga metal sa paligid niya. Sa sandaling yun, nakarecover na si Wukong at nagpatawag ng bolang apoy, na kalaunan ay naging kanyang sandata. Inihagis niya ang tungkod sa higante at tumalon sa sandata habang lumalaki ito. Sumugod siya sa general, habang ang sandata ay lumilipad palapit sa higante. Nagsimula na ring tumakbo si Erlang at tumalon sa mga lumulutang na bato, hanggang sa makalapit siya sa kalaban. Pagkatapos ay tumalon siya patungo sa gitna ng higante at inihanda ang kanyang huling pag-atake, habang si Wukong naman ay tumalon sa ilalim ng tungkod at ihinampas ito sa higanteng kalaban.
Nagpatama si Erlang ng napakalakas na suntok sa gitna ng higante, at si Wukong naman ay direktang nagpatama sa ulo. Hinati ng higanteng tungkod ang general habang hinihiwa nito ang kanyang katawan at ginawa siyang alikabok. Pagkatapos tuluyang talunin ng general at sirain ang Wheel of Destiny, ang dalawa ay nagland sa gusali sa ibaba. Sinabi ni Erlang kay Wukong na iniligtas siya ni Azi sa pagkakataong ito, ngunit sa sunod na pagkikita nila, sila ay maglalaban hanggang sa kamatayan. Tumalikod si Wukong at tinanggap ang hamon, at ang dalawa ay naghiwalay na ng landas. Si Erlang ang magiging bagong general ng Celestial Army, habang si Wukong naman ay titipunin ang lahat ng ayaw na tanggapin ang kanilang kapalaran at makipaglaban sa mga Diyos na tatagal ng daan-daang taon, at dito na nagtatapos ang pelikula. Pakipindot naman ng like button kung nagustuhan mo ang pelikula at kung hindi naman, pindutin mo ng 2 beses ang dislike button para lang makasiguro.